Pras, dito na naman tayo. Yung mga concern natin ngayon, meron tayo, di ba? Oo, meron. Kuya Jack, yung lagi nating nababasa sa mga comments, kompleto na ang Bible at hindi na ito dapat madagdagan pa ng anumang aklat. Yung Revelation chapter 22. Basahin nga natin. Oo, basahin natin. Tingnan natin ngayon kung ano yan kasi yan ang pinaka matinding concern na gusto talaga ng mas malinaw na sagot. Tingnan natin kung ano itong reference nila dito sa Bible, which is true. It is found in Revelation 22, 18 to 19. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Sa 19, sinabi niya, if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Sinabi sa 18, kung sino man ang magdagdag sa propesiya ng aklat na ito, ay dadagdagan din siya ng plagues, no? Maisip ninyo yung kay Moses, yung plagues na pinadala niya. Oh, yung plagues, yung no? kwento ni Moses doon kay Paraon. Sinubukan niya at sinunod niya ang Diyos para ipalayain ang mga Israelita sa mga Ehipto. Oo. Nagpadala sila ng mga plagues doon. So, grabe, no? Kung yun ang iniisip natin na pwede mangyari, yun yung mga idadagdag sa'yo. Si John the Beloved na ipinatapon during the Roman Empire. 95. Yung persecution. Yes. Between around 95-96 AD, no? Doon yun. Yung time na yun na doon siya pinatapon sa Isle of Patmos, tapos doon niya naisulat yung Book of Revelation. Closing this book, do not add and do not diminish out of it. And I believe, Kuya Jack, si John the Beloved, siya ang kahuli-hulihan o natitirang apostol ni Jesus Christ na buhay nung time na yon. Yes. Oo. And it was, again, 95-96 AD. Ngayon, iniisip natin, which is also true, totoo yan na huwag ka magdagdag, huwag ka magbawas. Ngayon, kung i-resolve natin ang concern na yan, iisipin natin, Revelation is true, chapter 22. Kung dagdag at bawas lang ang pag-uusapan natin, punta tayo ngayon sa Deuteronomy 4:2. Ay, oo. Kasi meron din doon na nagsasabi, ganun din ang sinabi, ganun din ang sinabi, huwag na tayong lumayo. Old Testament, meron niya nahahanap sa Deuteronomy 4:2. You shall not add unto the word which I command you, neither shall you diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you. So, kung ang pagbabasihan natin ay huwag ka magdadagdag at huwag ka magbabawas, doon sa Revelation meron yan. Totoo yung sinasabi nung nag-comment sa'yo, nagbigay sa'yo ng concern. Ay totoo rin talaga na meron din tayo doon sa Old Testament, which is found in Deuteronomy. Ngayon, kung meron sa Deuteronomy, meron din sa Revelation, huwag magbabawas, huwag magdadagdag, ay maubos yun. Matatanggal ang mga sumunod na libro o aklat pagkatapos ng Deuteronomy. Ano matitira doon sa Bible ngayon? O, diba? Kasi sabi doon, bawal doon magdagdag at magbawas eh. So, from Deuteronomy, papuntang Revelation, huwag na natin i-consider kung yun ang gusto nilang isipin natin. Kompleto ng Bible, huwag na magbawas, huwag na magdagdag. Hindi nila alam, may dalawa palang scriptural reference sa Bible na magsasabi na bawal magdagdag, bawal magbawas. Huwag nating isiping tapos na. Huwag nating isiping sarado. Kasi ang Diyos hindi nagbabago ngayon, noon at magpakailan. Hindi yan magbabago. At magugulat na lang tayo na mayroon pang mga nakatagong mga aklat na magpapatotoo tungkol sa Kanya. Oo, tama. Tsaka isa pa, Kuya, yung secret ng Diyos, hindi siya nauubos, di ba? Hindi. Doon sa Amos 3:7. Tulad na sabi namin, surely God will do nothing except He reveal His secrets to His servants, the prophets. Tama. May mga propeta na nagsulat at hindi yan mawawala at hindi yan imposible na magkakaroon pa tayo. Oo, tama. Tsaka take note, sinabi doon na walang ibang gagawin ang Diyos kung hindi maghayag ng kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod
na mga propeta. Ibig sabihin, kung naniniwala tayong buhay ang Diyos, naniniwala din tayo dapat na hindi siya maubusan ng lihim. At kung may sasabihin man siyang lihim, wala siya ibang pagsasabihan nito kundi propeta lang. Ay ang tanong, yung mga interpretations na sinasabi natin ngayon o pinapaliwanag natin, pinapangaral natin, saan sila galing? Sa propeta. Oh, Ngayon, nakikita ko sa Deuteronomy, wala naman dinagdag sa Deuteronomy. tama, di ba? Sa Revelation, wala naman nadagdag. Oh, Subukan lang talaga nilang dagdagan yung Deuteronomy sa Revelation. Yun ang ibig nilang sabihin. Si John, sinasabi niya, huwag mo dagdagan ng Revelation. Kasi nga talaga, totoo yung sinasabi niya. yes. Madadagdagan talaga kung ano man ng plague na merong ipibigay sa'yo. Ngayon, sa Deuteronomy, which is one of the 5 books of Moses, pag yun dinagdagan mo, magkakaproblema tayo. Oo. So, huwag kang magturo ng false doctrine. Huwag. Yun ang ibig sabihin niya doon ni Moses, ng Lord, na huwag magturo sa mga anak ng Israel ng mga false doctrine o mga maling Ang doktrina. false doctrine nila, friends. Kayo, ang false doctrine ninyo, ang sinasabi ninyo ay dinagdag namin ang Book of Mormon para sa ipalitan ng Bible? Hindi. Ulit-ulit na nga tayo eh. Kaya yun ang sinasabi nila sa atin. Kaya paulit-ulit sila kasi nga iniisip nila na ang Book of Mormon ay kapalit ng Bible. Oo. Sa atin, nagdagdag tayo. Hindi. Hindi. Basahin niyo po muna ang Book of Mormon nang malaman niyo po ang nilalaman. Na mamamangha kayo na, magugulat kayo ngayon. Ito, Franz, hindi pa natin ito tatalakayin. Pero tatalakayin natin ito ng mas malalim. Meron tayong 12 tribes of Israel. Yes. Totoo yan. Mga tribo, no? Mga tribo ng Anak yan ni Jacob. Galing kay Jacob, meron siyang 12 na anak. Ngayon, yung Bible, kanino galing yan? Stick of Judah yan, tinatawag Judah. natin. Oo. Kay Judah. Mga Hudyo, Oo. yun ang kanilang aklat. Galing yun dun sa 12 tribes of Israel. Tama. Tama. Lahat sila ay inutusan na magsulat ng kanilang sarili nilang aklat Oo. na magpapatotoo sa kanilang lahat. Ang tanong, bakit Stick of Judah lang tayo meron? Isa lang yung Stick of Judah, which is alam ng lahat ng tao, iyon ang Bible. Oo. Ngayon, kung sinasabi nila nagdagdag tayo, sinasabi natin kanina, meron tayong 12 tribes of Israel. Inutusan niya na magsulat ng kani-kanilang mga aklat. Ngayon, ang Book of Mormon, kanino yun? Galing. Oo. Di ba? Makikita natin yan sa Ezekiel eh. Ezekiel, Nasa Ezekiel yan, oo. Chapter 37, no? Verse 19. Na merong dalawang sticks. Stick of Judah and stick of Joseph. No? Ngayon, anong simbahan na makapagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng dalawang sticks na ito? Kasi sa following verse, mababasa nyo doon na ang sticks na to ay sinusulatan. Tama. Kung sinasabi natin na ang stick of Judah ay ang Bible, ano ang stick of Joseph? Kung sinasabi natin na ang stick of Judah ay ang Bible, ano ang stick of Joseph? That's right. Oo. At yan, brothers and sisters, alam namin na ang stick of Joseph ay ang Book of Mormon. That's right. Bakit? Nasa under siya ng linya ni Joseph. Yun yung stick of Joseph, which is makikita natin sa linya nila. Sa linya ni Ephraim, no? Yes. Kasi kay Manase huminto eh. Minto. Oo. At yun ang promise na magtutuloy. Magtutuloy. Yung promise kay Abraham. Yung promise kay Abraham that thy seed will be blessed. That's right. Ito ang sinasabi namin, yung Book of Mormon na hawak namin ay yun yung stick of Joseph na magpapatotoo para doon sa stick of Judah. Oo. Ngayon, ang tanong natin ngayon, hindi natin matanggap yung Book of Mormon. Oo. Paano kung makakita kayo ng mga lalabas pa na sa 12 tribes of Israel? Marami yan. Oo. May 10 pang tribo na may mga kanya-kanya nilang mga Mga record. talaan, record. Huwag natin isipin, brothers and sisters, na kompleto na ang Bible. Ito balik tayo sa sa Revelation chapter 22, verse 18. Sabi dito, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. Of this book. Ngayon, ibig sabihin nito hindi sinabing of these books, no? Hindi niya sinabing plural 'yon Ang sabi niya of this book, isang libro lang, isang aklat lang. Ano 'yon? Yung hawak ni John. Yung hawak ni John mismo na Book of Revelation. Ang tanong, kailan yun na-receive ni John? 95. Oh. 95, tamo 95 to 96 AD. Kailan na kolekta Kailan ang na-compile? tinatawag nating Bible? Yes. Hindi pa nako-compile yun, Kuya Jack, noong time na yun. Ibig sabihin, declaring that, na sinasabi nila, this book
Oo. He was just referring kung ano yung nakahawak niya doon. To that particular book. Ibig he ko was- sabihin, nasa Isle of he was Patmos holding. siya, bitbit niya yung Bible. Wala pa pong Bible. Wala pang Bible. Noong 96 at or 95, 96 AD. Wala. Kasi ang Biblia, yung pinakang original na Hebrew at Greek no nung na-transfer Yes. na translate ang Hebrew To Greek. to Greek, which is the Old Testament no, Yes. ay noong 382 AD So, nagkaroon ng original na Greek Bible. Yung 382, original. mga ano yan, mga 50 years after na ma-declare ni Constantine na approve na ulit ang Christianity. Yes. Doon sila, nung na-approve ko yan, nung na-legalize ni Constantine, doon sila ngayon naghahanap ng mga records. Oh. So ano lang available nung time na yun? Ngayon, Mm, on the 4th century, nakolekta nila yung tinatawag nating Bible ngayon. Bible ngayon. 4th century, that is about 400 AD. O, ba't sasabihin mong wag dadagdagan, wag babawasan? At kung pinatutungkol niya yun sa Bible, Ito pa yun, Oo. ito pa yun ang trivia natin ha. 400 AD nakolekta yun. Nagkaroon tayo ng authorized na version Oo. which is yung King James Version, which came out 1611. 1611 pa. 17th century. So from 400 AD, 1611, ilan yun? 1,000, Matagal. 1,200 years. 1,200 plus years, no? Oh, bago tayo nagkaroon ng English version. English version na swak para sa lahat na makaintindi. At kaya nagtatalo tayo ngayon kasi naiintindihan natin eh. Ngayon, Oo. naintindihan na ngayon, nagkanya-kanya ng version. Oh. Tapos tatawagin yun, sasabihan nyo kami nagdagdag. Ang habulin ninyo yung nag-iba-iba ng version. Wag po nating tuldukan na. Wag po nating tuldukan. Ang sisihin po natin yung mga nag-translate from King James version Yes. na pinago-bago nila, ang dami nilang Yun ang dinagdag. sabihan ninyo. Oo, kasi Bawal magdagdag at kasi bawal. binago talaga eh. Tulad Binago. ng salitang Jehovah, nilagyan ng biruin mo from original na 7 times lang na nabanggit ang word na Jehovah sa Old Testament. Naging Ginawang 7,000. 7,000. Dami. Yun Oo. ang habulin nyo. Yun ang habulin Huwag nyo. Huwag kami kasi we use the first and authorized version which is King James version. Until now. Yun ang ginagamit At namin. mas lalo naming nakilala si Jesus Christ at minahal lalo na nung dumating ang Book of Mormon. Oh, yun. Kasi nga 4,000 times binanggit ang pangalan ni Jesus Christ sa Book of Mormon. Oh, mas Kristiyano pa nga ang para sa akin. Hindi ko naman inaano ang Bible. Mahal natin ang Bible, nagtuturo tayo diyan, pero parang mas Kristiyano pa nga ang Book of Mormon. Oo. Kasi 4,000 times binanggit ang pangalan ni Jesus That Christ. is right. Tingnan mo, sinabi pa ni John ha. Si John, sinabi niya sa chapter 21 na kung susulatin daw lahat ng ginawa ni Jesus Christ, lahat ng bagay na ginawa niya ha, Hindi mo kahit daw ang mundong ito hindi daw magkasya kung susulatin. Tapos sasabihin mo, kompleto Bible? Ganoon lang Bible, no? Kasya nga sa bag ko. Kasya nga sa pag... Meron pa nga Bible ganito kaliit, no? Kasya sa bulsa ko. Anong ibig sabihin ni John doon? Tingnan natin. Isipin natin ng maigi. Huwag nating putulin yung pagkakataon na baka maglabas or maglalabas ang Diyos ng panibagong aklat para patunayan ang katotohanan sa Kanya. Mamaya maglitawan yung mga records na yan. Sabihin mo hindi totoo yan. Paano na yun? Oh. Lumabas ang book ni si Judas Iscariot. Lumabas yun. Tsaka kay Philip. Kay Philip, anong gagawin natin? Original apostles yun. Isa pa yun maliban sa 12 tribes of Israel, merong apostoles si Yesu Cristo. Nung siya ay si Paul nga, hindi original na apostle. Si Saul yun, di ba? Si Saul. Pero merong aklat si Paul. Marami si Paul marami si Paul doon na book sa Bible. Ephesians, Thessalonians, Galatians. Kay Paul galing yan. Ang tanong ko, si Paul hindi original na apostle ni Jesus Christ. Tama. Namatay na si Jesus Christ, sa kanya tinawag si Saul. Siya lang pumalit. Pinipersecute niya eh. Diba? So nasaan ang tanong ko? Nasaan ang original Diba? ng mga records nung apostoles ni Jesus Christ? Diba? Ngayon sasabihin natin kompleto ng Bible. Hindi, dami nila eh. Hindi ba inutusan ng Lord yon na magsulat? Inutusan nyo. Magugulat na lang tayo na mayroon palang mga records na nakatago. Kung kami nga po na inaakasahan ninyo, pinagbibintangan ninyo, sinisisi ninyo na dinagdagan namin ang Biblia,
hindi nga kami nagrereklamo kasi mas alam pa nga namin na tumaasa pa kami na marami pang magsusulputan ng mga records. Marami. Oh, hindi kami magagalit na ano. Challenge nga namin, tingnan ninyo kung ano yung nasa Book of Philip, kung sakali. Malalaman nyo kung anong laman nun. Nang wala tayong record ngayon. Kinolekta kasi nila 4th century. Naghanap na sila ng pagkakataon na mahanap lahat ng mga nawawala. Which mga tao From 65 to 323, walang freedom ang Christianity. wala, talagang pinapatay. Patay. Nero kay Domitian, Ito ang patay lahat. Ito ang tanong ko, kuya. Noong namatay ang mga apostoles, nung naubo sila, no? Hanggang kay John. Let's say, actually si John 96, yung huling nating narinig sa kanya 96 AD, no? Tuloy-tuloy ang persecution noon. Pero sinasabi ng dati kong religion sa time na yon, ng Romano Katoliko, eh sila yung namamayagpag nung time na yon. 300 years. Ang pinagtataka ko, paano ka mamamayagpag? Kung papatayin ka ng Roman Emperor, Pinagpapapatay ka ng mga Romans. Domitian, Nero, hindi ka makakatakas Oo, doon. pinagtataka ko, paano sila nakapag-worship, Hindi paano na- sila nakapag... Namayagpag sila sa pinapakain sila doon sa Leon, doon sila namayagpag. Ayun, sa gladiator. Gladiatorial ring, doon sila pinakain eh. Wala kang freedom. Wala. Kasi tingnan mo ha, from 65 to 95, si John dinukot pa, dinala sa Isle of Patmos. Inubos. Wala kang freedom. Wala kang freedom. So, wag nilang sabihin na namayagpag sila kasi wala kang record na namayagpag sila. Sabi lang yon. Sabi lang Yun kasi para ma-connect nila, ma-link nila yung apostolic power na kiniklaim ng Roman Catholic Peter. to Peter, being the first pope daw. Eh ang tanong ko, namatay si Peter 64, di ba? 64 AD. Tapos napalitan siya, ayon sa kanila ha, 67. napalitan sila 67 AD. Pumalit yung pangalawang pope Linus. na si Linus, no? Ang tanong ko, bakit hindi nila na-recognize at pinakuha nila si John, Baka di nila the beloved? Baka di nila dinukot si Linus. Ang tanong ko lang, kung siya ang pumalit kay Peter, baka di nila dinukot si Linus. Oh, di ba? Isa pa Pwede yan. nilang dukutin kasi si Peter at saka si James pinatay sila. Pinatay sila eh. Magkasabay na sila halos. That same year, pinatay sila. So, alam niyo na kung anong ginawa kay Peter, alam niyo ang ginawa kay James. Si James pinugutan, si Peter pinako nakatiwarik sa cross. So yan, ang tanong, bakit yung sumunod na pope na si Linus, ba't hindi nila pinersecute? Hindi nila dinukot. O kaya kahit kung let's say hindi dinukot, bakit si John the Beloved yung nakatanggap ng Book of Revelation, bakit hindi nila tinawag? Siya pa yung pinatapon sa Isle of Patmos 95 AD pa. Original yun na apostle? Oo. Ilang years yun? 64 hanggang 95. 30 plus years ba't lang nangyari? Dapat may record silang gano'n. Kasi nga, matindi ang persecution. It is not impossible na hindi sila i-persecute. Talagang hahanapin sila. Kung talagang sila ang nakakuha ng kiss ng Kristo, hahanapin niya mga yan. Si Anacletus, si Linus, si Anacletus, saka si Clement, hahanapin nila yan. So, kasi bawal talaga ang Kristyanismo. Pasalamat na nga lang tayo kay Constantine dahil inaprubahan niya ang Christianity. 324 AD. 324 AD pa. So diyan pala natin, Kuya Jack, masasabing na mayagpag ang Roman Catholic. Doon yun. With the original na Bible, na hindi English original Bible na tinatawag na Codex Sinaiticus. No, naka-Greek language, no? Na which is nung dumating naman sila John Wycliffe noong 13th o 14th century, doon sila nag-translate. Doon sila nag-translate from Greek to English. Doon nila nalaman na teka, parang mali ang itinuturo nito ng Roman Catholic. Kaya sa start na yon may protestante na tayo. Doon na nagkaroon ng protestant. Nakukuha nyo na. Nasundan nyo na. Yun yung nangyari to. So ngayon, dumami ngayon ang simbahan. Kasi kanya-kanya ng basa ng Biblia, kasi from Martin Luther, John Wycliffe, John Calvin. Pinatay muna si Luther eh. Di ba? Kasi nung nag-translate si Luther, nagalit na si Luther dahil dun sa indulgence. Nung pinaskil na niya dun sa pintuan. Ilan yan yung 95 thesis. 95 thesis. Nagalit na sa kanya yung simbahan. So nung nagalit sa kanya ang Roman Catholic, pinatay si Luther. Di ba? Sinunog si Martin Luther. Ganyan, ang tawag doon Inquisition. Against na yun sa kanila. So pinatay nila si Martin Luther. Hindi naman siyempre nagpatalo yung mga alagad ni Luther o yung mga naniwala sa kanya
pinagpatuloy nila as Protestant sila ngayon. Yes. Kaya may Lutheran ngayon. So ang tawag natin dito sa mga main Protestant na ito leaders ay reformers. Reformers. Oo, kasi ni-reform nila kasi nakita nila na mali yung doktrina o false doctrine na tinuturo talaga doon. Kaya gusto nilang mabago. Yes. Ngayon, lumaganap ngayon ang At Protestantism. doon din nagkaroon ng maraming version ng Bible. Oo. Kasi pwede nating sabihin, ako miyembro ng simbahan mo, Martin Luther, hindi ko rin nagustuhan. Oo, gagawa siya sarili. Sasanga ako ngayon. Sasanga siya. Kaya sumanga ang mga Protestants. Sundan ninyo yung puno na pinanggalingan nila. Doon tayo ngayon makakaalam kung sino totoo. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabi natin na si John the Revelator ang kaisa-isang kahuli-hulihang may hawak ng apostolic power, no, priesthood power. Ibig sabihin, nung mawala na siya, wala nang kung sino mang may hawak pa ng power. Wala na. Ngayon, alam natin na hindi papatay si John. So, pag-uusapan natin yan. Kung magkaroon kayo ng concern dyan, Okay. pag-uusapan natin yan. Okay. So far, we are happy na nasagot natin sagot yun. natin yan. At kung mayroon man naguguluhan pa, di tanong lang ulit. Hindi po kompleto Bible ha. Hindi Buhay ang Diyos. pag-uusapan natin. Yan ang Yun lang, magandang pag-uusapan sa susunod. Mga nawawalang aklat, yan ang pag-uusapan natin. The lost tribes, no? Thank you very much. Thank you.